Napuyat nga ako kagabi, kakanood ng K-drama, kaya naman ito tinanghali ako ng gising. Pagtingin ko nga sa cellphone ko ay 12:23 na pala ng tanghali, kaya napabalikwas ako ng tayatong at nagligpit agad ako ng aking pinaghigaan. Akala ko ay nakapag-alarm ako, hindi pala. Sobrang dilim kasi dito sa loob ng bahay namin kapag nandito kayo mga mamis, kaya hindi nyo rin mamalayan na umaga na pala. Eto nga't pagtapos ko magligpit ng aking pinaghigaan, nagpunta nga lang ako dito sa kusina para maghilamos at mag-toothbrush. Nung natapos na nga ako, eto nga't pumasok agad ako dito sa kwarto ni Athena para ayusin naman yung mga gamit niya. May swimming lesson kasi pala si Athena ngayong araw mga mamis, kaya naman nagmamadali na ako. 12:23 nga ako nagising at pagkatapos yung swimming lesson niya ay 1 PM. Bali, nilabas ko na nga yung sasotin niya sa swimming at pagkatapos inayos ko naman na yung ibang gamit niya. Dito pa lang kasi sa bahay, pasasuot ko na yung kanyang pang swimming para hindi na siya magpapalit doon sa school. Kakamadali ko nga, muntikan ko pa makalimutan na kailangan nga pala namin magbaon ng kanyang damit. Nung nasigurado ko na nga na ilagay ko na yung mga damit niya, pati yung gagamitin niya sa pag-swimming, ito namang si Athena ay nakapagbihis na. Dali-dali ko nga lang siyang sinuklayan dyan at pagkatapos sabi ko siya na yung mag-ipit sa sarili niya. Nung okay na nga, parehas kami ni Athena, ito nga't naglakad na kami palabas para nga makapunta na sa kanyang school. Sa mga hindi nga nakakaalam, sa kabilang building nga, yung swimming lesson ni Athena, hindi dun sa building kung saan siya nag-i-school. Buti na nga lang talaga ay sobrang lapit lang na ito sa amin, kaya naman madali lang kami nakakapunta dito. Kakamadali ko nga ay hindi na ako nagpalit ng damit dahil ayaw talaga ni Athena nung nalilate siya kapag meron siyang mga pinupuntahang ganap, lalong-lalo na kapag konektado sa kanyang school. Pagdating nga namin dito, nakalimutan namin na hindi pala kami nakapagbaon ng tubig niya. Kaya naman sabi ko nga sa kanya ay magpunta siya dun sa cafeteria para bumili ng tubig niya. Pagdating nga niya dito ay 2 tubig yung bitbit niya, pero pinabalik ko nga sa kanya yung isa dahil sabi ko wala kaming pambiling biskwit. Kakamadali ko kasi ay 50 pesos lang yung nahugot ko sa wallet ng daddy niya. Kaya ayun lang yung kailangan namin pagkasyahin na budget hanggang matapos yung kanyang swimming lesson. Bali, nagsulat na nga si Athena ng pangalan doon sa logbook at pagkatapos nilagyan ko na siya ng sunscreen na hindi pwedeng kalimutan. Pagkatapos ko naman siya lagyan ng sunscreen, syempre, ito na nagsimula na silang mag-stretching. Hindi pwedeng mawala yan talaga tuwing bago silang mag-swimming, kailangan talaga may stretching sila. At gaya nga nasabi ko nung una, tuwing Sabado lang talaga si Athena ang nakakapag-stretching or exercise. After nga nila mag-stretching, pinagpahinga lang sila at pagkatapos pinag-shower na. Inipitan ko na nga siya at pagkatapos tinulungan ko na siyang ikabit tong kanyang swimming cap. Nung unang upload ko nga ng swimming lesson ni Athena, marami nga nag-comment doon na mali yung pagkakakabit ko sa kanyang swimming cap. Buti na lang talaga maraming nag-comment doon, kung hindi hanggang ngayon mali talaga yung pagkakabit ko sa kanyang swimming cap. Halos karamihan nga ng mga nag-comment doon ay puro bata na umaattend din sa swimming lesson. Gaya nga nung una, bago sila lumublob sa swimming pool, eto nga't pinapagaspas muna yung mga paa nila at pagkatapos pinagbubble sila. Bale, ito pa nga lang pala yung pangalawang beses na umattend si Athena ng swimming lesson na dapat ay pang-apat na niya. Hindi kasi siya naka-attend nung pangalawang swimming lesson dahil nagkasakit siya. Nagkaroon siya ng ubo at sipon. Nung dapat naman na-attend na siya sa pangatlong swimming lesson niya, ay nagkaroon naman siya ng period. At dahil bakasyon nga sila nung December, syempre wala ding swimming lesson. Kaya ngayong January na lang ulit sila nagkaroon ng swimming lesson. Ngayon nga ay mas konti lang yung umattend ng swimming lesson dahil karamihan din ng mga sumali dito sa swimming lesson ay may sakit, may mga ubo at sipon din. Bali, mga kasabayan pala ngayon ni Athena sa swimming lesson, hindi ko alam kung anong mga grades, pero yung iba mas malalaki sa kanya. Bali, 1 to 3 lang pala ang kanyang lesson ngayong araw. Bali, dito nga ako pumwesto sa kabilang dulo ng swimming pool dahil yung unang pinupwestuhan namin na merong lamesa ay sobrang init doon. Dito lang kasi yung medyo malilim-lilim sa sulok, kaya dito na ako pumwesto. Pagkatapos nga ng 1.5 oras ay binigyan sila ng 3 minutes break. Syempre, makakalimutan namin ang lahat, wag lang yung leche flan na paborito ni Athena. Ginawa ko lang yung leche flan na yan, pero sabi ko nga sa kanya ay wag niyang ubusin para pag uwi namin ay meron pa siyang kakainin. Natapos na nga kumain si Athena ng leche flan ito at pinainom ko na siya ng tubig at pagkatapos bumalik na siya doon sa swimming pool. Last time nga ay lalaki yung coach ni Athena, ngayon naman ay babae. Nakakatuwa kasi sobrang nagpo-focus siya kay Athena. Yung iba kasi na mga kasabayan dyan ni Athena, pang 4th or pang 5th day na ata nila. Kaya naman mas marami na silang alam kumpara kay Athena. Kaya itong si coach, dito siya mas nag-focus kay Athena. Ang tinuturo niya kay Athena is yung pang 2 days tsaka pang 3 days na lesson na. Isa pa nga sa nakakatuwa kay coach, stricto siya pero lagi niyang tinatanong yung kanyang student kung okay lang ba, kung mas nakakahinga pa ba ng maayos or hindi pa ba pagod, or kung pagod naman na, binibigyan niya talaga ng pahinga.
Habang nagsiswimming nga si Athena, ako naman dito ay nag-e-emote. Charot. Inaantok talaga ako niyan mga mamis. Gusto kong pumikit kaya lang hindi ako makomportable. May mga time kasi talaga na tupak-tupak tong mga paa ko. Feeling ko kaya hindi siya nakakomportable dahil kahit nasa lilim ako ay ramdam na ramdam ko yung init. Ikaw ba naman lumabas ng mga alauna ng tanghali? Hindi rin kasi ako makapikit-pikit mga mamis dahil ayoko rin kasi talagang mamis yung mga nakikita kong natututunan ni Athena. Nag-e-enjoy din kasi talaga ako sa nakikita ko kung paano mag-focus si coach at kung paano niya talaga tiyaga ang turuan si Athena. Kung napanood nyo nga yung first day ng swimming lesson ni Athena at kung ikukumpara nyo dito sa pangalawang araw niya, ay medyo mas mahirap na talaga. Ang sabi nga ni coach ay fast learner daw si Athena. 1 hanggang 2 beses lang daw ay nakukuha niya agad at natututunan daw niya agad. Ang problema nga lang, yung suot niyang cycling ay nadidistract siya kasi nga kapag lumalangoy siya ay medyo nahuhubad na. Kaya naman nagbilin sa akin si coach na next time yung mas mahigpit o di naman kaya yung merong tali yung pasuot ko kay Athena. Habang nagsiswimming nga dyan si Athena, nakikita ko talaga na gusto niyang matuto. Bawat turot mga sinasabi talaga sa kanya ni coach ay talagang tinatandaan niya at sinusunod niya. Dahil malapit na nga mag-alas 3, ako naman dito sa gilid ay nasikaso ko na nga at inilabas ko na yung towel, yung mga sabon, shampoo, pati na rin tong mga damit ni Athena. Para nga pag-ahon niya sa pool ay papadiretsuin ko na siya sa CR at papaliguin ko na para makapagbihis at makauwi na kami agad. Pero sa totoo lang, habang pinapanood ko nga sila na nagsiswimming, naiinggit talaga ako. Sabi ko nga kung hindi lang nakalabas itong bituka ko, baka nag-enroll na din ako sa swimming lesson. Nung nailabas ko na nga sa tote bag yung towel pati yung damit na susuotin niya, ito namang isa ay lumapit sa akin ng paunti-unti. Akala ko nga ay tapos na yung lesson niya, yun pala may iaabot sa aking piso. May napurot kasi siyang piso at pagkatapos ibinigay niya nga sa akin. Hinugasan niya nga muna sa CR bago niya ibigay sa akin. Pagkabot niya nga sa akin ng piso ay bumalik siya sa pool. Mga alas 3 na nga ng hapon yan pero hindi pa rin siya natatapos turuan ni coach. Nakakatuwa naman tong si coach kasi kahit tapos na yung oras, hindi pa rin siya tumitigil hanggat hindi pa niya natatapos yung mga dapat niyang ituro dito kay Athena. Kung nakikita nyo nga, pangalawang araw pa lang niya pero kayang-kaya niya nang tawirin yung napakahabang pool na yan. Isa pala sa mga sinabi sa akin ni coach na kapag nagbabubble sa kapag nag-inhale-exhale daw si Athena, medyo umaangat daw yung kanyang dila. Tinanong ko nga si coach kung hindi ba dahil na merong tangtay si Athena. Ang tangtay kasi mga mamis, kapag tinaas mo yung dila mo, yung pinakailalim ng dila mo ay parang meron siyang malaking hiwa or balat. Hindi ko nga lang alam kung namamana ang pagiging tangtay dahil yung daddy kasi ni Athena mga mamis ay meron ding tangtay. Mga bandang 3:30 nga mga mamis ay natapos na siyang turuan. Pero binigyan ko nga siya ng 10 minutes para makapag-swimming pa. Pero maya-maya nga din ay pinaahon ko na siya dahil meron atang mga gagamit na college student na magre-race dito sa pool. Ang sabi ko nga sa kanya ay bawi na lang ulit kami next Saturday dahil inaantok din talaga ako. Pag-ahon nga niya sa pool, pinahubad ko na nga sa kanya yung goggles pati na rin yung kanyang swimming cap. At pagkatapos nga, pinalapit ko na nga siya doon sa coach niya. Ang sabi ko magpaalam at mag-thank you siya. At para nga hindi na ako mag-antay sa kanya, ang sabi ko nga sa kanya ay doon na lang siya sa bahay mag-shower at magpalit. Kung haantayin ko pa kasi si Athena mga mamis na mag-shower doon sa CR, ay mag-aantay pa talaga ako ng 1 oras dahil pagdating talaga sa CR at sa pagliligo ay napakatagal talaga nitong ni Athena. Pumayag naman siya dahil nga napakalapit lang naman din namin dito sa school nila. Pinaglagay ko na nga lang siya ng towel para nga hindi siya masyadong ginawin pero noong mga oras na yun ay mainit-init pa din. Masaya nga na naman siyang nagkukwento sa mga natutunan niya habang naglalakad kami. At syempre bilang nanay nga, sobrang saya ko naman na nakikita na masaya tong anak ko. Masaya siya na meron siyang mga natututunan lalong-lalo na sa mga bagay na gusto niya. Pero ang nakakaloka nga, habang naglalakad kami pa uwi, binilinan niya ako na next time nga daw ay mag-alarm na ako.